Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Eden. Taong 1982, Calatrava, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, nasa edad 8 taong gulang pa lamang itong si Eden. Namumuhay sa kahirapan ang pamilya niya. Gawa ng maagang pumanaw ang kanyang ama nang dahil sa pananalanta ng mga rebelde sa kanilang bayan. At dahil sa kahirapan, napilitang magbanat ng buto sina Eden. 3 silang magkakapatid na puro lalaki. Maliliit pa ang mga kapatid ni Eden at siya lamang ang inaasahan ng kanyang ina. Pagkagaling sa paaralan ay dumadaan siya sa palengke upang maglako ng plastik at mga basahan. At ang kinikita niya ay agad naman niyang ibinibili ng konting bigas at itlog para ipaulam sa kanyang mga kapatid. Masasabing isang ulirang anak si Eden para sa kanyang ina. At sa tuwing nakikita niya ang anak niya, ay napapaluha na lamang ito at niyayakap na lamang niya ang anak para hindi nito makita ang mga luha niya. "Nay, kain na po tayo oh. May ulam akong dala. Pasensya ka na kasi ito lang ang nakayanan ko eh." Wika ng bata sa kanyang ina nang umuwi ito isang gabi. "Ayos lang yan anak. Halika, kumain na tayo. Mukhang masarap yung dala mo eh." Wika naman ng kanyang ina. Kahit na gano'n ang kanilang kalagayan, ay napakamasayahing bata ni Eden at napakabait pa nito. Maliban sa mga katangiang yan, ay may isang bagay na hinahangaan ang mga nakatatanda sa batang si Eden at yon ay ang kanyang pananalita. Bagaman sa murang edad, ay parang matanda ito kung mag-isip at magsalita. Minsan habang nag-aayos ng mga itinitindang basahan, ay kinausap siya ng babaeng pinagkukunan niya ng kanyang mga paninda. "Eden, iho, bakit ba hindi naghahanap ng trabaho ang nanay mo?" Tanong ng matandang babae. "Wala po kasing nagbabantay sa mga kapatid ko, manang eh. Maliliit pa po sila." Tugon ni Eden. Ngunit kahit papano naman ay kumikita ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng mga labahin sa kanilang mga kapitbahay. Ang kanilang bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping mga plywood at mga lumang yero. At ang bubong naman nila ay gawa mula sa hinabing dahon ng nyog. Hindi na inisip ng kanyang ina na makakaahon sila sa kahirapan dahil sa kulang pa sa kanilang pagkain ang kanyang kinikita. Ngunit may isang pangyayari sa buhay ni Eden na nakapagpabago ng lahat. Isang araw habang papunta sa paaralan ng bata, ay napadaan siya sa isang bakanteng lote at napansin niya ang isang napakalaking puno. Palagi naman siyang napapadaan sa lugar pero noon lamang talaga niya napansin ang punong ito. At dahil sa pagkamangha ay nilapitan niya ito. Napakalaki ng katawan nito na ang mga sanga ay may nakasabit na mga ugat. At nang nasa ilalim na siya ng puno, tumingala siya. At mas lalong namangha ang bata dahil nang tumingala siya ay tila nasa ibang lugar siya. Hanggang sa makalimutan na lamang niya ang oras at napaupo sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ang mga sanga nito na kumikilos sa pag-ihip ng hangin. Hanggang sa tuluyan siyang mapapikit at makatulog. Paggising niya, laking gulat niya dahil nang tingnan niya ang paligid, iba na ang tanawing nakikita niya. Nasa isa siyang makahoy na lugar. Ang lugar nila ay medyo mabahay at halos wala ng mga puno. Kaya labis niya itong ipinagtaka. Tumayo siya at umikot sa paligid. At nang maisip niya na nasa isa siyang hindi pamilyar na lugar, ay doon na siya nag-umpisang matakot. Ngunit mula sa likod niya ay may isang batang lalaki na halos kasing edad niya ang nagsalita. "Huwag kang matakot, kaibigan.
Ako nga pala si Ludoziel. Dito ako nakatira. Ikaw, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ng bata at agad din namang nagpakilala si Eden sa bata. Ngunit pinagmamasdan niya ito at napagtanto niyang kakaiba ang itsura nito. Hindi ito kagaya ng isang pangkaraniwang bata dahil ang mga mata nito ay kulay asul at wala itong kanal sa ibaba ng kanyang ilong. Kaya nilapitan niya ito at tinanong, Ludoziel, anong lugar ba to at bakit ako nandito? Tumugon naman ang bata ng, Hindi mo ba alam na nakapasok ka sa aming mundo? Ang lugar na ito ay tahanan namin. Mga dalakit nun ang tawag sa amin. Halika, ipapakilala kita sa aking mga magulang. wika ng bata at agad na din silang naglakad papalabas ng kakahuyan. At nang makalabas na sila, bumungad kay Eden ang isang napakagandang syudad na ang mga kabahayan ay gawa sa mga makalumang materyales. At sa pinakagitna ng syudad ay may isang napakalaking palasyo. Itinuro ito ni Ludoziel kay Eden. Yan ang bahay namin, kaibigan. Halika, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Wika nito at namangha si Eden sa kanyang mga nakikita, ngunit hindi siya makapaniwala na nakatira sa isang palasyo ang batang yon. Diyan ka nakatira, kaibigan? Niloloko mo lang yata ako eh. Tara na, wag na tayong tumuloy dyan. Baka pagalitan pa tayo ng may-ari. Umuwi na tayo sa atin. Pag-aya ni Eden sa kaibigan. Ngunit nang akmang hihilahin na nito ang kamay ng bata, ay biglang nagbukas ang napakalaking tarangkahan ng palasyo. At may dalawang lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng purong puting kasuotan na may mga palamuting dahon na gawa sa ginto. Mahal na prinsipe, kanina ka pa hinahanap ng mga magulang mo. Narito ka lang naman pala. At sino naman yung kasama mo? Tanong ng isang lalaki. Napakatangkad ng mga ito. Mahaba ang mga buhok na animoy kulay abo kapag nasisinaga ng araw. Siya si Eden. Hindi siya taga dito. Nakita ko kasi siyang naglalakad sa may kakahuyan kaya niyaya ko siyang umuwi dito sa bahay. Sigurado kasing nagugutom na siya eh. Tugon ni Ludoziel. At agad na silang pinadaan ng dalawang lalaki. Nakasunod lang ito sa kanilang dalawa ni Eden. Kaya naman nagtataka itong si Eden. Gawa ng, bakit mahal na prinsipe ang tawag sa kanya ng mga ito? Kaibigan? Ano mo ba silang dalawa? Bakit sila nakabuntot sa'yo? Tsaka, bakit mahal na prinsipe ang tawag sa'yo? Takang tanong ni Eden sa kaibigan. Ngunit nilingon lamang siya nito at ngumiti. Halika na sa pagkainan. Naghihintay na ang mga magulang ko. Nakangiting tugon ng kaibigan niya. At habang naglalakad sa isang pasilyo ay hindi maiwasan ni Eden ang mamangha. Talagang napakalaki ng palasyong yon. At sa bawat haligi na madaanan nila sa pasilyong yon ay may mga gwardyang nakatayo. Pagdating nila sa hapagkainan, bumungad sa kanya ang napakahabang mesa na punong-puno ng sari-saring pagkain. At karamihan sa mga ito ay prutas. May iilang plato lamang ang naglalaman ng mga nilutong karne. At sa pinakagitna ay may 3 uri ng kanin. Ibang-iba ang mga kulay nito. May itim, puti at ginto. Inaya ng kaibigan si Eden na maupo na sa mesa. At maya-maya pa ay may dumating na 2 tao. Isang babae at isang lalaki. At sa likod nito ay nakasunod ang 6 na kalalakihan. Ipinakilala ni Ludoziel ang 2 bilang kanyang mga magulang. Namangha si Eden sa kanyang mga nakita at agad niyang binati ang mga ito. Magandang tanghali ho. Pasensya na ho kayo kung nasa loob ako ng palasyo ninyo nang hindi nyo nalalaman ha. Nahihiyang wika ni Eden. Walang anuman, iho. Huwag mong alalahanin yun. Ang mga nagiging kaibigan ni Ludoziel
ay malugod naming tinatanggap sa aming tahanan. Kung kaya ipalagay mo ang iyong sarili, huwag kang mahiya. Ano nga pala ang pangalan mo, iho? Wika ng lalaki. Ako po si Eden. Tugon niya. Kung gayon, Eden, ikinagagala kitang makilala. Sige na, maupo na tayo at naghihintay ang pagkain. Wika ng ama ni Ludiciel. Agad na hinainan si Eden ng mga taga-silbi. Nang akmang bibigyan na siya ng kaning itim ng isa sa mga taga-silbi, ay pinigilan ito ng nanay ni Ludiciel. Huwag. Kaibigan siya ng anak ko. Kaya hindi mo siya bibigyan ng kaning ito. Iho, ikaw ang kumuha ng pagkain mo. Mamili ka sa kahit na ano na nasa mesa. Huwag lang ang kaning itim. Wika ng babae. Nagtaka naman si Eden ngunit nananatili na lamang siyang tahimik at masayang kumain kasama ng kanyang bagong kaibigan at ng mga magulang nito. Inuusisa siya ng mga magulang ni Ludociel. Tinanong ng mga ito kung bakit siya napadpad sa lugar na yon at sinalaysay naman ni Eden ang lahat. Ang sabi niya, nang nakatulog lamang siya sa puno ng isang kahoy sa isang bakanteng lote at pagmulat niya, nakita niyang nasa ibang lugar na siya. Ngumiti lang ang mga magulang ni Ludociel at sinabing ikinalulugod nilang magkaroon ng kaibigan ang kanilang anak. Matapos nilang kumain, inilibot ni Ludociel si Eden sa loob ng kanilang bahay. Ipinakita nito ang kanyang silid sa kaibigan. Nalabis namang ikinamangha nito dahil talagang napakalaki ng silid ni Ludociel. At sinabi pa nito na ang banyo ni Ludociel ay parang kasing laki na ng bahay nila. Nagulat naman si Ludociel sa sinabi ni Eden, kaya sinabi niya sa kaibigan na minsan daw ay dadalawin niya ito sa kanila. At matapos maglibot ni na Eden sa palasyo, ay pinahatid na ng mga magulang ni Ludociel sa kanya si Eden sa lagusan. Kailangan na kasi nitong umuwi. Ayon sa tatay ni Ludociel, pagdating nila sa lugar kung saan siya nakita ng kaibigan, ay laking gulat niya dahil kaparehong-kapareho ng punong nasa bakanteng lote ang punong nasa lugar nila Ludociel. Kaibigan, pumasok ka lang sa ilalim ng mga ugat ng punong yan at makakabalik ka na sa inyo. Wika nito kay Eden. Ngumiti naman si Eden at nagpaalam na sa kaibigan. Pero bago tuluyang umalis si Eden ay may iniabot si Ludociel na isang kulay itim na supot. Inilagay naman ito ni Eden sa kanyang bulsa at agad na nagpasalamat sa kaibigan. Tapos niya na'y sumuot na ito sa mga ugat ng malaking puno. Paglabas niya, nakita niyang madilim na sa paligid at alam niya na nakabalik na siya sa kanila dahil nakakarinig na siya ng mga huni ng sasakyan at mga boses ng tao. At dahil maggagabi na nun, dali-dali na siyang umuwi sa kanila dahil alam niyang nag-aalala na ang nanay niya sa kanya. Nang dumaan si Eden sa maraming tao, ay kapansin-pansing pinagtitinginan siya ng mga ito. At may narinig pa siyang iba na nagsabi na, Oh, diba ito yung anak ni Criselda? Akala ko ba patay na to? Wika ng isa sa mga kapitbahay nila na ikinagulat naman ni Eden. Kaya agad siyang tumakbo papasok sa bahay nila. Nakita nga niya ang kanyang ina na nakaupo sa isang bangko sa sulok ng bahay habang hawak ang kanyang litrato. Umiiyak ito. Nay, ano pong nangyari? Ba't po kayo umiiyak? Agad na tanong ni Eden sa kanyang ina. At nang iniangat ng kanyang ina ang ulo nito, kaagad itong tumakbo papunta kay Eden at niyakap ito. Anak, saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang? Alalang-alala ko sa iyo, anak. Mangiyak-ngiyak na wika ng nanay ni Eden. Po? Ano po bang ibig niyong sabihin, Nay? Tanong ni Eden. Nagtataka siya dahil normal na oras lang naman yon ng pag-uwi niya sa kanila kapag nanggagaling siya sa palengke. At laking gulat niya nang sabihin ng nanay niya na 3 araw na siyang hindi umuuwi.
Nagtanong ito kung saan siya nanggaling at agad namang nagkwento si Eden sa kanyang ina. Hindi makapaniwala ang kanyang ina dahil sa mga sinabi ni Eden, hanggang sa lumapit ang kanyang kapatid at hinila nito ang itim na supot na ibinigay ng kaibigan na noon ay nakalawit sa kanyang bulsa. Pagbagsak nito sa sahig, ay bumungad sa kanila ang mga butil ng ginto na halos kasing lalaki lamang ng butil ng munggo. Eden, magsabi ka ng totoo. Saan ang galing ang mga to? Bakit meron ka nito? Nagnakaw ka ba, anak? Tanong ng nanay ni Eden. Hindi po, Nay. Binigay po sa akin yan ng kaibigan ko bago ako umuwi dito. Hindi po ako nagnanakaw. Tsaka, totoo po yung sinabi ko. Sabi pa nga po ng kaibigan ko, isang beses daw dadalaw siya dito eh. Wika nito sa kanyang ina. Itinabi ng kanyang ina ang supot na yon at nang pinatingnan niya ito sa isang eksperto sa ginto, laking gulat ng nanay ni Eden nang sinabi ng eksperto na purong butil ng ginto ang mga yon. Pag-uwi ng kanyang ina, ay agad nitong kinausap si Eden na ibalik sa kung saan man niya nakuha ang mga yon dahil hindi naman niya ito pagmamay-ari. Ngunit talagang ipinagpilitan ni Eden na ang mga yon ay bigay ng kanyang kaibigang si Luduziel. Ngunit itinabi pa din ito ng kanyang ina. Hanggang sa napilitan silang gamitin ito dahil sa nagkasakit ang kapatid ni Eden at kinailangang itong dalhin sa ospital. Kaya ipinagbili ng kanyang ina ang iilan sa mga butil ng ginto at sa tulong nito naagapan niya ang sakit ng kanyang anak. Fast forward tayo ng ilang taon. Wala namang kasing kakaibang pangyayari sa buhay ni Eden. At noong mga panahong ito ay nasa high school na siya. Ngunit patuloy pa din niyang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang kaibigan na taga-ibang mundo. Sa mga nakalipas na taon, palagi siyang bumabalik sa puno doon sa bakanteng lote at inaabangan niya ang kanyang kaibigang muling magpakita sa kanya. Ngunit, lumipas lamang ang mga taon ay hindi pa din ito nagpapakita. Hanggang isang Biyernes ng tanghali, habang naglalakad pa uwi itong si Eden, ay may nakasalubong siyang isang binata na nakasuot ng magarang kasuotan at mapaghahalataang mayaman talaga ito. Nakaharang kasi ito sa kanyang dadaanan, kaya sinubukan niyang umiwas ngunit pumupunta din ito kung saan siya pumupunta. Hanggang sa nainis na si Eden. Pwede ba akong dumaan? Nagugutom na kasi ako at may pasok pa ako ng 1:00. Wika nito. At nang tingnan niya ang binatang kaharap niya, ay nakangiti ito sa kanya at agad na tumugon. Nakakalungkot namang hindi mo na ako kilala, kaibigan. Wika nito na nakapagpaangat naman ng ulo ni Eden. At nang titigan niya ito ng mabuti, nung mag-alis ng salamin ng binata, ay napaghinuha niya na ang kaharap niya ay ang kanyang kaibigang si Luduziel. Kaya kaagad niya itong niyakap. Ikaw nga, Luduziel! Kamusta ka na? Bakit naman ang tagal mong pumunta dito? Masayang tanong ni Eden sa kaibigan habang nakayakap siya dito. Mahabang salaysayin, kaibigan. Pero di ba, ang sabi mo nagugutom ka na? Halika, pumunta tayo sa inyo. Pero bago yan, bumili muna tayo ng pagkain para sa nanay at sa mga kapatid mo. Pag-aya nito sa kaibigan. Pagdating nila sa bahay nila Eden, agad niyang ipinakilala ang kanyang kasama. Ah, Nay, siya po yung sinasabi ko sa inyong matagal ko ng kaibigan. Luduziel po ang pangalan niya. Agad namang inabot ni Luduziel ang kamay ng nanay ni Eden upang magmano. Mano po, ikinagagalak ko po kayong makilala. Nakangiting wika ni Luduziel sa nanay ni Eden. Natuwa ang nanay ni Eden sa kanyang kaibigan
dahil napakagalang nito at napakabait pa. Habang kumakain sila, ay naibungad ng nanay ni Eden ang tungkol sa mga bagay na ikinuwento sa kanya ng kanyang anak. Iho, totoo bang ikaw ang nagbigay kay Eden ng mga butil ng ginto noong bata pa siya? Tanong nito. At naibuga naman ni Loduziel ang kanyang iniinom dahil sa gulat na tanong ng nanay ni Eden. Yun po ba? Matagal na po yun ah. Opo, ako nga po. Tugon naman ito at agad namang tumayo ang nanay ni Eden at kinuha ang supot ng ginto na itinabi niya ng mahabang panahon. Heto iho, itinago ko talaga ito dahil sa pag-aakala ko na ninakaw ito ni Eden kung saan eh. Kaso nga lang, nagamit ko yung iba niyan noong na-ospital yung kapatid ni Eden. Wika ng nanay ni Eden habang ipinapakita sa kanya ang mga butil ng ginto. Ipinagkaloob ko po yan kay Eden at nais kong gamitin ninyo ito upang mapaunlad ang pamumuhay ninyo. Dahil sadyang napakabait na kaibigan itong si Eden. Kaya wag po kayong mahiya. Gamitin niyo po ito. Wika ng binata. At simula nung araw na yon, ay lagi nang pumupunta si Loduziel sa kanilang bahay. At nung araw ding yon, ay unti-unting umunlad ang pamumuhay ni na Eden. Nagtayo ng isang tindahan ng kanyang ina gamit ang mga ginto na ipinagkaloob sa kanila ng dalakit nun. Naipaayos din nila ang kanilang bahay at sa paglipas ng panahon ay nakapagtapos ng kolehiyo si Eden dahil na din sa kasipagan nito. Ni minsan ay hindi siya umasa sa tulong na maibibigay ng kanyang kaibigan. Sa halip ay naging working student ito para masuportahan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Hanggang nakapagtapos nga ito sa kursong education at naging isang guro. Ngunit ang hindi alam ni Eden na ang araw na yon ay siya din palang pamamaalam ng kanyang kaibigan. Nagdidiwang sila sa pagpasa ni Eden sa board exam nang bigla siyang ayain ni Loduziel na pumunta sa bakanteng lote kung nasaan ang puno ng balete. Kaibigan, siguro ito na ang ating huling pagkikita. Ngunit bago ako tuluyang mamaalam sa iyo, nais kong dalhin ka mula sa aking kaharian upang ipakita sa iyo ang dahilan kung bakit hindi na ako maaaring bumalik sa mundo ninyo. Wika nito at agad na silang pumasok sa lagusan papunta sa kaharian ng mga dalakit nun. Pagdating nila sa kastilyo ay agad na hinanap ni Eden ang mga magulang ni Loduziel. Ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw na pala ang mga ito. Laking gulat ni Eden nang makita niya ang kaibigang nakaupo sa trono ng ama nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi na ako maaari pang bumalik sa mundo ninyo, Eden. May mga tungkulin akong kailangang gampanan. Nawa ay nauunawaan mo ito, kaibigan. Ngunit huwag kang mag-alala. Patuloy akong mabubuhay sa puso mo at sa alaala mo. Lagi mo lang iisipin ang ating pinagsamahan at hinding-hindi kita makakalimutan. Wika ni Loduziel sa kanyang kaibigan na nauunawaan naman ni Eden. Dahil kagaya niya, ay may tungkulin ding kailangang gampanan ng kaibigan niya sa kanilang mundo. At simula nung araw na yon, ay hindi na nga nagpakita sa kanya si Loduziel. At ang dating bakanteng lote na pagmamay-ari ng kapitbahay nila ay binili ni Eden upang pagtayuan ang kanyang sariling bahay. Sa kasalukuyan ay isa ng guro si Eden sa isang pampublikong paaralan sa Calatrava. At habang nabubuhay siya, ay hindi niya makakalimutan na ni minsan ay nagkaroon siya ng isang kaibigan sa katauhan ni Loduziel na isang hari
ng mga dalakit nun.